Ituwid mo ang mali. Ituwid mo ang mali. I-correct mo. Welcome sa ating programang Ituwid Mo ang Mali. Ang layunin ng ating programa ay constructive criticism. Tutulungan po natin ang hindi makatoliko na maituwid ang kanilang maling mga pahayag laban sa Iglesia Katolika. Makasama ninyo sa programang ito ang inyong lingkod, Brother Paul San Pablo Alima. Alam niyo po, yung paghahanap ng mali, maganda yun. Kung ang layon mo ay magtuwid ng mali. Maganda po yun. I appreciate. Maganda po yun. I appreciate. Maganda po yun. I appreciate. Kung makita niyo mali, sabihin niyo sa amin mali. At mapapag-usapan po yun. Ang itutuwid po natin sa episode na ito ay ang paliwanag ng mga iglesia ni Cristo sa talata ng Mateo 23:9, sapagkat ang kanilang pangunawa sa Mateo 23:9 ay kahawig po o kahalintulad sa pangunawa ni Ka Eliseo Soriano. Ang ibig sabihin ng Mateo 23:9, pagdating sa pananampalataya, hindi tumatawag ang Kristiyano ng Ama sa kanino mang tao sa lupa. Pakalaking kasinungalingan naman nun. Pakalaking kasinungalingan naman nun. Pakalaking kasinungalingan naman nun. Bakit mali ang pangunawa ni Ka Eliseo Soriano? Sapagkat siya mismo na nagsasabing huwag tatawag ng sino mang ama sa lupa na ama ay tumawag na father sa katolikong pare na si Father Anton. Father Anton, Father Anton, Father Anton, Father Anton. Kumusta ang Iglesia ni Cristo na itinatag ni Felix Manalo? Ano naman ang kanilang paliwanag sa Mateo 23:9? Pakinggan natin ang mga ministro ni Manalo. Basahin po natin, Mateo 23:9. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatuwid bagay siya na nasa langit. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag niyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatuwid bagay siya na nasa langit. Yung pagkaama na ipinagbabawal, hindi pwedeng itawag sa kanino mang tao sa lupa, pari man yan o hindi. Yung pagkaama na ipinagbabawal, hindi pwedeng itawag sa kanino mang tao sa lupa, pari man yan, pari man yan, pari man yan, pari man yan o hindi. Mali, mali, mali. Atin pong napakinggan ang ipinahayag ng mga ministro ni Felix Manalo na ang pagtawag daw natin ng Father sa ating makaparian ay katulad daw sa pagtawag ng Ama sa Diyos. Na ang pagkaama daw ng Diyos na ating inuukol sa ating mga pari ay kahalintula daw sa ating pagkilala sa Diyos na ating Ama. Yung Ama, pinagmulan. At ito, ang Diyos na nasa langit, pinagmulan ng lahat ng bagay. Kasama yung tao. Pakinggan po natin, unang Korinto 8:6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Ang tunay na Diyos, tinatawag po na Ama sa sintidong siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Kasama pinagbuhatan ng lahat ng bagay, kasama po yung tao. Sapagkat ang lumalang sa atin, ang Diyos, kasangkapan lang naman yung ating nanay o yung ating tatay. Ang Diyos, pinagmulan o siyang Ama, pinagmulan ng lahat ng bagay. At ano ang isa sa nagmula
o nanggaling sa Panginoon Diyos batay mismo sa pahayag ng Panginoon Diyos, kapatid na Ramil? Pakinggan natin, Ezekiel 18:4, narito, lahat ng kaluluwa ay akin, kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Dito sa ating binasa, pinatutunayan dito na ang Diyos, ang Ama na nasa langit, ay Ama ng kaluluwa. Sapagkat ang sabi ng Diyos, ang lahat ng kaluluwa ng tao ay akin. Pinagmulan siya, kaya ng kaluluwa, ang Diyos kung gayon, Ama ng kaluluwa. Pakinggan natin, 12:9 ng Aklat ng Ebreo. Tangis riyan, pinarurusahan tayo ng ating mga ama sa laman. At dahil dito'y iginagalang natin sila. Hindi ba lalong nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu upang mabuhay tayo? Napansin ba ninyo mga giliw naming taga-subaybay, ang ating Ama na asawa po ng ating ina ay ating Ama sa laman, nasa Biblia. Hindi ho natin invento yan. Nakasulat sa Biblia. At ito pang Bibliang ito, isinalin ng mga pare at mga pastor protestante. Sa pagkatwid, ang Panginoon Diyos, ginamit niya, Ama. Para sa ama ng asawa ng ating nanay, ginamit din yan ng mga apostol. Pero kung pag-usapan ang Diyos, ang tawag po ng Biblia sa Diyos ay Ama sa Espiritu. Sa makatwid, dito pa lang, makikita na natin yung pagkakaiba, magkaiba ang pagkaama ng asawa ng ating nanay at saka yung pagkaama ng tunay na Diyos. Ang ating Ama sa laman, tawag Ama sa laman, yung tatay natin. Ang tunay na Diyos, Ama sa Espiritu. At Ama ng kaluluwa. Ama ng kaluluwa. Yung pagiging Ama ng kaluluwa, pansinin po niyo mga kaibigan, at pagiging Ama sa Espiritu o Ama ng Espiritu, yun ang bawal na itawag o ikapit sa kanino mang tao dito sa lupa. Kapatid na Ramil, meron bang pangkatin na pangrelihiyon, umaamin na yung kanilang tagapagturo o tagapangaral, nagpapakilala, Ama raw ng kaluluwa? Meron ba po, at mababasa po natin ito sa isang aklat na Iglesia ni Cristo at iba't ibang sekta protestante na sulat Teka po muna, ito. hindi natin aklat yan. Aklat po ito ng mga pare. Pero anong title ng aklat? Iglesia ni Cristo at iba't ibang sekta protestante, sapagkat ang totoo, itong aklat na ito, tayo ang inatakit, sinasagot nila. Pakinggan po natin dito sa aklat na ito sa pahina 12, itong ating mababasa. At ang Santo Papa, Ama, ay ang pinakamataas na Ama ng ating kaluluwa dito sa lupa dahil na siya ang kahalili ng ating Panginoon. At dahil sa mga saserdote, yan ang mga pari, ang nagbibigay sa atin ng buhay ng ating kaluluwa sa pamamagitan ng pangangasiwa sa mga sakramento, sila man ay tinatawag na Ama ng ating kaluluwa. Mga kababayan, ito pong aming binasa. Sana wag silang magkamali na tayo po ay naninira lamang. Hindi ho, ganon. Ang ating pong ginagawa, paghahayag ng katwiran. At malinaw naman po dito sa ating binasa, kapatid na Michael, na yung mga saserdote o mga paring Katoliko, tinatawag silang mga ama ng kaluluwa. At ang pinakamataas daw sa tinatawag na mga ama ng kaluluwa, ang pinakamataas ay ang Santo Papa ng Iglesia Katolika, kung tawagin nila Santo Papa. At yung binabanggit naman sa Biblia na Ama sa Espiritu, yun ay bawal itawag sa kanino mang ama, sapagat isa yun sa katangian ng tunay na Diyos na nasa langit. Sino nagpakilala na sila raw ay Ama sa Espiritu, kapatid na Ramil? Basahin po natin itong isang aklat ng Iglesia Katolika, ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Sinulat po ni James Gibbons sa pahina 143. Ang mga papa ay di lamang matatapat na ama sa Espiritu, kundi matitigas at matatapang na tagapamahalang sibil. Hindi ho ito nagkataon lang, kapatid na Michael, sapagkat yung terminong pahayag na ama ng Espiritu, nasa kanila rin. Yung kanilang papa, tinatawag din itong papa nila na ama
ng kaluluwa. O, pati na yung mga pare. Paanong masasabi natin na yan ay nagkataon lang? Kaya tupad na tupad talaga sa kanila. Yung sinasabi po ng banal na kasulatan na nagpatawag na ama ng kaluluwa at kabawal-bawalan ng ating Panginoong Kristong tawagin naman ang sino mang tao sa lupa katulad ng pagkaama ng Diyos na nasa langit. At sang-ayon sa kanila, ang Ama daw ay siyang pinagmulan sa lahat ng mga bagay. Hindi naman tayo tutol na ang Ama na nasa langit ang pinagmulan ng lahat ng mga bagay na siya ring pinagmulan ng kaluluwa. Ang pagtawag ba natin na Ama sa pare, na ang kanilang tungkulin bilang ama ng kaluluwa, ang ibig bang sabihin na sa kanila nagmula ang ating kaluluwa? Ang sagot po ay hindi. Magkaiba po ang pagkaama ng Diyos bilang ama ng kaluluwa sa pagkaama ng mga paring Katoliko. Hindi po natin itinuring na ama sila ng ating kaluluwa dahil sa kanila nanggaling ang atin mismong kaluluwa. Walang turo ang simbahang Katoliko na sa ating mga pari nagbuhat ang ating kaluluwa. Bakit natin tinatawag silang ama sa tungkulin bilang ama ng ating kaluluwa? Maliwanag naman sa aklat na binasa ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo na hindi lang nila inunawang mabuti ang konteksto sa mga aklat Katoliko sang-ayon sa kaisipan ng ating simbahan. Ang ginawa pong pangliligaw ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo, gumagamit sila ng ating aklat at nag-inject sila ng kanilang sariling pangunawa na hindi naman naaayon sa tamang kaisipan na itinuro ng ating simbahan. Mababasa po natin ito sa isang aklat na Iglesia ni Cristo at iba't ibang sekta protestante na sulat Teka po muna, ito. hindi natin aklat yan. Aklat po ito ng mga pare. Oh, pero anong title ng aklat? Iglesia ni Cristo at iba't ibang sekta protestante, sapagkat ang totoo, itong aklat na ito, tayo ang inatakit, sinasagot nila. Pakinggan po natin dito sa aklat na ito sa pahina 12, itong ating mababasa. At ang Santo Papa, Ama, ay ang pinakamataas na ama ng ating kaluluwa dito sa lupa dahil na siya ang kahalili ng ating Panginoon. At dahil sa mga saserdote, yan ang mga pari, ang nagbibigay sa atin ng buhay ng ating kaluluwa sa pamamagitan ng pangangasiwa sa mga sakramento, sila man ay tinatawag na ama ng ating kaluluwa. Sa pamamagitan ng pangangasiwa sa mga sakramento, sila man ay tinatawag na ama ng ating kaluluwa. At napakaliwanag naman sa aklat na kailang ginamit. Dito sa aklat na ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang siktang protestante, sang-ayon sa kanilang ipinahayag, mababasa daw sa pahina 12. Pakinggan po natin dito sa aklat na ito sa pahina 12, pahina 12. Pero ang ipinikita sa screen ay pahina 80 hanggang 81. Dito sa aklat na aking ginagamit, niligaw po nila ang mga tao, mababasa ito sa pahina 26. Kaya hindi po totoo yung nasa screen nila na pahina 80-81. At dito sa aklat na ito, sa pahina 26, maliwanag naman ang konteksto ng pagkaama ng kaluluwa ng mga pare. Na sinabi dito, at dahil sa ang mga saserdote ay nagbibigay sa atin ng buhay ng ating kaluluwa sa pamamagitan ng pangangasiwa sa mga sakramento, sila man ay tinatawag na ama ng ating kaluluwa. Sa anong konteksto ang mga pare
at ang Santo Papa ay tinawag na ama ng ating kaluluwa? Tinatawag ba sila na ama ng ating kaluluwa sapagkat sa kanila nanggaling o nagbuhat ang kaluluwa ng tao? Ang sagot ay hindi po. Kaya hindi po pwedeng ikonekta ang Ezekiel 18:4 sa ating aklat dahil out of context po. Ininject lang ng mga ministro ang talatang ito upang palitawin na ang pagkaama na inuukol natin sa mga pari ay kasing tulad sa pagkaama na nauukol sa Diyos Ama na nasa langit. Kaya mapanganib po kung ang Aklat Katoliko ay mapasakamay ng mga ministro ni Felix Manalo sapagkat baluktutin po nila kung ano ang tamang konteksto na naayon sa kaisipan ng ating simbahan. Kaya maliwanag na yung Ezekiel 18:4 ay hindi po ang ibig ipalitaw sa pagsasabi ng simbahang Katoliko na ang mga pari at ang Santo Papa ama ng kaluluwa. Hindi po ang ating mga pari ang pinagmulan ng ating kaluluwa. Ama sila ng kaluluwa sa pamamagitan ng pangasiwa ng masakramento ng ating simbahan. At ang isa pang aklat na kanilang ginagamit ay ang aklat na ang panampalataya ng ating mga ninuno na orihinal na sinulat ng isang kardinal na si Cardinal James Gibbons, na nagsasabi na ang Santo Papa ay ama ng Espiritu. Ano bang ibig sabihin ng ating aklat? At atin itong babasahin dito sa orihinal na aklat sa Ingles na isinulat ng ating kardinal. Yung kanilang binasa, nasa pahina 113 po iyon. At ito po ang nakasaad. The popes were not only devoted spiritual fathers, but firm and valiant civil governors. So yung tinatawag doon na ama ng Espiritu, ang ibig sabihin, ang mga Santo Papa ay spiritual fathers. Kaya sa paborito nilang Lamsa version, ito po ang ating mababasa sa teksto o sitas na kailang ginagamit ang Hebro Kabanata 12, talata 9. Furthermore, if our fathers of the flesh corrected us, and we respected them, how much more then should we willingly be under subjection to our spiritual father and live. So maliwanag na dinistinguish dito na ang Diyos, dahil hindi naman siya ama sa laman, siya po ay spiritual father. Katulad ni Abraham. Dito sa ating mababasa sa Romans chapter 4 verse 12, dito sa The New Living Bible, mabasa natin sa Roma 4:12. In Abraham is also the spiritual father of those who have been circumcised. So si Abraham, sapagkat hindi natin siya ama sa laman, si Abraham ay ating spiritual father. Ang Santo Papa, sapagkat hindi naman siya ama natin sa laman, siya po ay tinatawag natin na spiritual father. Kaya yung ama ng Espiritu, hindi po ibig sabihin na nakipantay ang Santo Papa sa Diyos, sapagkat ang ibig sabihin lang sa katagang iyon na dinidistinguish na ang spiritual father
ay hindi po ama sa laman. Kaya napakalinaw po na hindi po naunawaan ng wasto ang mga aklat na Katoliko na napasakamay po ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo upang ligawin ang tamang konteksto sa tunay na turo ng ating simbahan. Kaya uulitin ko po, napakalaking panganib po kung mapasakamay ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo ang mga aklat Katoliko sapagkat kanilang inuunawa ang aklat Katoliko na out of context o hindi naaayon sa tunay na kaisipan ng ating simbahang Katoliko. Ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo ay palaging umaatake sa ating pagtawag sa ating mga pari na father o padre. Ang tanong, sila ba isinasabuhay nila ang kanilang turo na hindi tumatawag ng Ama sa kanino mang tao sa lupa? Ang sagot po ay hindi. Sapagkat ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo ay katulad din kang ka Eliseo Soriano na tumatawag din ng father o padre sa mga paring Katoliko. Unahin natin itong ipinahayag sa kanilang pasugo. Dito sa kanilang pasugo, Abril 1951, page 21, na isinulat ni Emiliano Magtuto, isa pong ministro ng Iglesia ni Cristo. Itong pasugo, God's Message, isa itong opisyal na pahayagan ng Iglesia ni Cristo na itinatag ni Felix Manalo. Ano ang ipinahayag ng ministro ng Iglesia ni Cristo na si Emiliano Magtuto? Ito po ang kanyang ipinahayag. Ang unang pagmimisa na ginawa ng inyong pari ay sa limasawa. Hindi po ba marangal na kura? Hindi ba't ang unang pari na nagsagawa nito ay si Padre Pedro de Valderrama? Ano ang sabi ng ministro ng Iglesia ni Cristo na si Emiliano Magtuto? Sinabi niya na ang unang pari na nagsagawa ng misa ay si Padre Pedro Valderrama. Kaya si Emiliano Magtuto ay tumawag po na Padre Pedro de Valderrama. Kung tayong makatoliko, ang ating tawag sa ating pari na ito ay Padre Pedro de Valderrama, sa kaniyang ipinahayag, ang address niya sa ating pari ay Padre. Ano ba ang Padre? Isa itong Kastila na ang ibig sabihin ay Father. Kaya maliwanag na kaniyang tinawag ang pari sa address na Padre Pedro Valderrama. Hindi lamang ang ministrong ito ang tumawag sa pari na Padre. Dito rin sa kanilang pasugo, 1951, Marso na isyo, pahina 14, kahit ang kailang ministro na si Glicerio Santos, ito po ang kanyang ipinahayag dito sa kanyang ipinahayag sa kanilang pasugo. Ang sagot ay ating basahin sa aklat ng Iglesia Katolika na sinulat ni Padre Ramon Catula. So tumawag siya sa pari na Padre Ramon Catula. So maliwanag na ang mga ministro ay tumawag sa mga paring Katoliko na Padre. At isa pang ministro ng Iglesia ni Cristo na tumatawag na Father sa paring Katoliko ay itong si Cipriano Sandoval. Dito sa kaniyang isinulat sa kailang pasugo,
1954, pahina 32. Ito po ang ipinahayag ng ministro na ito. But Father Pinion is laboring hard to simulate life to the corpse, and luckily for him, our Constitution provides an invulnerable fortress against the onslaught of Father Pinion pernicious idea. So ang ating pare na si Father Antonio Pinion ay tinawag po ng ministro ng Iglesia ni Cristo na Father Pinion. At sa isang pahina na ito ay 7 bisis po niya na tinawag ang ating pare na Father Pinion. At dito sa ibang isyu naman na kanyang isinulat sa kailang Pasugo 1954, June na isyu, pahina 33, ay tumawag naman siya sa ating isa pang pare na si Father Nibres. Dito sa kaniyang ipinahayag, ito po ang kaniyang sinabi. Is Father Nibres a resuscitation of that grave monster which placed the friars over and above the civil government during the Spanish era, when the Roman Catholic religion lorded itself over the government in the Philippines, dominated as it was by the inquisitorial government of the Pope and Spain, which resulted in the tragic death of Dr. Jose Rizal? So dito, ang address niya sa ating pare na si Father Nibres ay Father Nibres. 12 times po niya na tinawag si Father Nibres sa isyu na kaniya pong isinulat. Kaya maliwanag na ang mga ministro na nagtuturo na hindi tumatawag sa kanino mang ama sa lupa ay tumatawag. Ang mga ministrong ito na tagapagturo, tumatawag sila na Father o Padre sa mga paring Katoliko. Hindi lang si Gleserio Santos, hindi lang si Emiliano Magtuto, hindi lang si Cipriano Sandoval, may isa pang Sandoval. Parang mag-ama siguro ang Sandoval na ito, na tumatawag din siya sa paring Katoliko na Father Abi. Tingnan natin ang video. Mga mahal namin sumusubaybay, agad ang iminamatwid po ni na Attorney Mars at ni Father Abe. Kaya hindi lang ang mag-amang Sandoval na ito na mga ministro ng Iglesia ni Cristo ang tumawag na Father sa mga paring Katoliko. At kahit ang national debater ng Iglesia ni Cristo na si Ramil Parba, noong nakipagdebate siya sa paring Katoliko na si Father Darwin Gitgano sa Luon, Bohol, noong nataranta na siya sa kanyang pakikipagdebate sa pari ng Katoliko, siya po ay tumawag na Father sa ating pari na si Father Darwin Gitgano. Panoorin natin ang video. Kaya ang itinuturo po ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo na huwag tatawag ng Ama sa kanino mang tao sa lupa ay taliwas po sa kailang tunay na ginagawa. Kung sila man ay tumawag sa ating mga pari na Padre o Father, hindi yon ibig sabihin na sila po ay kumikilala sa ating mga pari na ama ng kaluluwa. Gayon din tayong mga Katoliko. Hindi naman tayo naniniwala na sa ating pagtawag sa ating mga pari,
sa kailang tungkulin bilang ama ng ating kaluluwa, na sa kanila nagmula ang ating kaluluwa. Ang tanging Diyos lamang ang pinagbuhatan ng ating kaluluwa. Ang ating pagtawag sa ating mga pare na Father, na ama ng ating kaluluwa, sapagkat sila po ang ating spiritual father. Hindi nila tayo anak sa laman. Kaya ang ating pagtawag sa kanila ay spiritual father, to distinguish na hindi tayo anak ng laman ng pare katulad ni Abraham na nakasulat sa Roma 4:12. Kaya maliwanag na magkaiba po ang ama ng kaluluwa na inuukol natin sa Diyos, sapagkat sa Kanya po nanggaling ang ating kaluluwa. Ang ating mga pare ay ama ng ating kaluluwa dahil sila ang nangalaga sa atin sa Ebanghelyo. Kaya naituwid na po natin ang maling pangunawa ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo sa talata ng Mateo 23:9. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit po ang bell para sa notification. Ito po ang inyong lingkod, Brother Paul San Pablo Alima. Sana'y pagpalain nawa tayo ng ating dakilang may kapal. Salamat! Kekapol!